ng ating Panginoon. Sa sandaling ito, sa ating pagbasa sa salita ng ating Panginoon, sa aklat ng Hebrews chapter 11, ay basahin natin ang chapter 11 verse 23. At mula sa talatang ito ay dito tayo mag-uusap ng ilang bahagi. Sabi sa verse 23 up to verse 29 ng talatang ito, sabi rito, by faith Moses, when he was born, he was hidden for 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's edict. By faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. By faith he left Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is unseen. By faith he kept the Passover and the sprinkling of the blood, so that he who destroyed the firstborn would not touch them. Praise God. Diyos ang magpala ng mga salitang binasa natin. Sabi natin amen. Makakupo tayo sa oras na ito. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at sa kanyang patuloy na biyaya, kalakasan ay pinagkakaloob sa bawat isa sa atin. So, patuloy natin isama sa prayer mga kapatid. Dalangin natin na hopefully yung ating sasakyan ay makakuha na tayo ng piyasa. At yun ang nagiging dahilan para sa ilang mga naapektuhan, ang ilang mga ating pagbabiyahe minsan. So, let's pray na maisaayos na ang lahat ng mga bagay. So, gayon pa man, salamat sa Panginoon na sa kabila na may mga ganitong mga inconvenience, ay tayo pa rin ay nagpapatuloy para sa paglilingkod sa Panginoon at walang bagay na pwedeng makabalakid, makahadlang. At tayo ay nabubuhay mga kapatid na ang lahat ng bagay ay i-provide na ng ating Panginoon. And even kung kung tayo ay dadalhin ng Panginoon sa realization, ay wala nang bagay na pwedeng makahadlang sa mga anak ng Diyos. American say amen to that. Wala nang bagay na pwedeng makahadlang sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, dahilan ginapi na ng ating Panginoon ang lahat ng bagay. Ginapi niya ang kasalanan, ginapi niya ang kamatayan, and even the grave ay kanyang ginapi. Siya ay pumaroon sa kalaliman, sa kalaliman ng Hades, o sa lugar na naroon ng mga kinaroroonan ng mga namayapa, mga taong pumanaw na sa mundong ito at pumunta sa kabilang bahagi ng mundo. At ang ating Panginoon ay meron siyang pangako na kanyang sinabi sa aklat ng Matthew chapter 16 na sa iglesia ng Diyos ay walang anumang bagay na makakabalakid sa Kanya. At in fact, sinabi ng ating Panginoon, upon this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against this church. So, kahit man si Apostol Pablo sa kanyang pangungusap sa Book of Romans chapter 8, ay kanyang ipinahayag na sabi niya, walang anumang bagay na makakahadlang sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Allow me to read that verse. Pinakita niya ito sa verse, sa chapter 8 ng Book of Romans.
pinakita niya sa verse 37. Sabi niya doon, or sa verse 35, sabi niya, who will separate us from the love of Christ? Will tribulation or distress or persecution or famine or nakedness? So pinakita niya na ano ang makakapaghiwalay. Sabi niya, sino makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian ba? Ang kahapisan? Ang kapighatian na ito yung mga kahirapan na naranasan, na pwedeng maranasan ng mga mananampalataya. Winika ng ating Panginoon sa kanyang sulat sa kanyang statement sa Book of John. Sabi ng ating Panginoon, sa mundong ito ay makakaranas kayo ng mga kapighatian, pero sa akin ay meron kayong kapayapaan. At laksan ninyo ang liyong loob sapagkat dinaig ko na ang sanlibutan, wika ng ating Panginoon. So sabi niya, ang kapighatian ba o ang kahirapan, o ang kahapisan ay mga kalumbayan, kalungkutan na pwedeng maranasan ng mga mananampalataya, o ang pag-uusig. Well, napaka-palad natin sa huling mga araw nito, tayo na naglilingkod sa bahaging ito ng mundo, ay wala tayong persecution naranasan. Hindi ganun kahigpit ang lugar na ating kinaroroonan. Pwede tayong maglingkod ng may kalayaan, pwede tayong dumalo ng gawain na kung gugustuhin natin ay walang makakahadlang sa atin. At kung magkaminsan ay may mga lugar na even sa mga lugar na sabihin natin mga komunistang lugar, mga lugar na pinagbabawal ang Kristyanismo, doon ay napakahigpit at di nila pwedeng i-express ang kanilang pananampalataya. Pero dito sa atin ay wala tayong ganitong klaseng pag-uusig. So ganun tayo kalaya. So this is a very napakalaking pribilehiyo ito para sa bawat isa atin na dapat nating samantalahin ang ganitong bagay. Yamang meron tayong ganitong kalayaang ibinigay ng Panginoon sa atin. Sabi niya, ang kahapisan, ang pag-uusig, sabi niya, ang kagutom. Well, naniniwala ako na walang mga anak ng Diyos na nakakaranas ng kagutom. Ang Book of Psalms chapter 37 ay isang salmo ni David na kanyang sinabi, ako ay naging maliit, ako ay naging bata, at ngayon ako'y matanda na. Pero sabi niya, wala akong nakitang isang matuwid na pinabayaan ni namulismus man ng tinapay ang kanyang bini. So, pinakita niya ang kagutom, ang kahubaran, ang panganib, ang tabak, at pinakita niya pa sa mga sunod na talata, sabi niya na yung next verse, 36, ang sabi niyan, gaya na nasusulat, dahil sa inyo kami ay itong karanasan ng mga unang iglesia, unang apostol, na sabi niya, sa buong araw kami ay kagaya ng isang kordero na dinadala sa patayan. So ganun ang kanilang kalalagayan. But verse 7, ngunit hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay. Amen sa amen to that. Tayo ay higit pa sa mapagtagumpay. Hindi ito dahilan sa atin, kundi dahilan sa Kanya na nagtagumpay na. But in all these things, we overwhelmingly conquer through Him who loved us. Sa pamamagitan niya ay tayo ay nagtagumpay sa Kanya na umibig sa atin. At nagpatuloy siya na sinabi niya, I am convinced na hindi ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang presenteng bagay, ang mga bagay na darating, ang kapangyarihan, ay sabi niya, ang kataasan, ang kalaliman, o ang sinumang nilalang, ay walang sinuman na makakapaghiwalay sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So makikita natin mga kapatid, alam niyo ba kung anong pwedeng maghiwalay sa tao?
siya mismo sa kanyang sarili. At yan ang gusto kong bigyan natin ng pansin sa oras na ito. Ano ang ilang mga bagay? Yamang ang Panginoon ay ginawa niya na ang lahat ng mga bagay. Wala nang ano pa mang pwedeng makapigil. At sabi ni Apostle Juan sa kanyang pangungusap sa book of John, sabi niya, ito ang ating ipinandadaig sa sanlibutan. At sabi niya, ano ang ating ipinandadaig sa sanlibutan? Ang ipinandadaig natin sa sanlibutan ay ang ating pananampalataya. Kaya say amen to that. Ang pananampalataya ang siyang pinangdadaig natin. Tayo ay naging nagtatagumpay dahilan sa pananampalataya na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa atin. So, dahilan ang ginawa ng ating Panginoon, ang kanyang pagtatagumpay na ginawa, ay magiging daan ito para ang bawat isa ay makaranas ng pagtatagumpay. So pinakita niya sa bahaging ito, sa verse 4 ng 1 John chapter 5, verse 4, sabi niya, and whosoever is born of God, sino ang mga pinanganak ng Diyos? Sabi niya, and whosoever is born of God overcomes the world. And this is the victory that he that has overcome the world, it is our faith. Sabi niya, sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito, ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ito ay ang ating pananampalataya. Ito ay ang ating pananampalataya. Now, sa oras na ito, in connection to this, at in relation din sa paksa na ating pinag-usapan last Sunday, ay gusto kong pag-usapan natin ang faith-driven decision. Faith-driven decision. Isang pagpapasya na ito ay binubunsod ng pananampalataya. A faith-driven decision. Now, sa verse na ating binasa sa aklat ng Book of Hebrews, chapter 11, ito ay pagpapakita kung paano ang lalaking ito at ang binigyan ng pansin yung verse na binasa natin dahil napakahaba ng tinatawag na heroes of faith dito sa Book of Hebrews, chapter 11. At ito'y particular kay Moses. Na pinakita rito, alam nyo, sa ibang version, kung meron tayong amplified version, ay pwede nating tingnan ang verse na yan, ang Book of Hebrews chapter 11. So sabi rito ng verse 23 ng chapter 11, kung ang amplified version, yung amplified version ko rito ay, alam ko ang version ito ay classic. Pero gusto kong basahin sa aking version dito. Yung verse 23 ay ginamit yung salitang prompted. So walang nakalagay diyan, pero yung isang amplified version na classic ay nakalagay doon, prompted by faith. Alam niyo ba yung salitang prompted by faith? Yung salitang prompted ay ito yung nagpapakilos. Ito yung nagpapagalaw. So, prompted by faith. So, prompted by faith, Moses, after his birth, was kept concealed for 3 months by his parents because they saw how comely the child was. And they were not overawed and terrified by the king's decree. So pinakita diyan yung salitang prompted by faith. So iniulit ko yung sabi nga kanina, salitang prompted ay ito yung nagpupush. Ito yung nagpapagalaw. Ito yung nagpapakilos. Ang unang verse na binasa natin, ito ay may kinalaman sa mga
magulang ni Moses. Na sabi niya, sa pamamagitan ng pananampalataya, sila ay kinilos, ang mga magulang ni Moses ay kinilos nang siya ay ipanganak. At sa kabila na ang decree ng hari sa panahong yon, lahat ng ipapanganak ay kinakailangang patayin. So sa pamamagitan ng pananampalataya na nagbunsod sa kanila, ay iningatan o tinago nila si Moses. Tinago nila ang batang ito. Hindi pa siya pinatanatawag na Moses dahil alam natin kung kailan siya tinawag na Moses. So, nang siya pinanganak ay 3 buwan siya na itinago ng kanyang mga magulang sa kabila na merong ganitong banta. Sapagkat meron silang, ginamit dito yung salitang, so balikan natin yung version ng NASB. So by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child. Yung salita rito na beautiful child, hindi lamang siya pinapakita na siya ay cute, hindi lamang siya ay maganda, kundi pinapakita rito sa Book of Acts chapter 7 ay nilinaw ni Luke na siyang sumulat ng aklat ng mga gawa. Sa Acts chapter 7 verse 20 ay sinabi roon ang ganitong pangungusap. And it was this time that Moses was born, and he was lovely in the sight of God. So yun pala yung sinasabing he is beautiful. Siya ay comely. He was comely, a comely child. So yung salitang beautiful dito ay yung pinapakita, ito ay sa paningin ng Diyos, dahilan siya, ang Diyos ay merong plano para sa kanya. So naging ang tinutukoy na pagiging maganda o kaibig-ibig siya sa paningin ng Diyos, dahilan ang Diyos ay merong layunin na gagawin sa kanya. Hindi natin alam, hindi naging malinaw sa Biblia kung ano ang mga sabihin natin kung merong angelic visitation sa mga magulang ni Moses bago sa panahon ng kanyang kapanganakan, pero kung kagaya sa panahon ni Samson, dahilan siya ay gagamiting deliverer, ay ang Diyos ay merong mga angelic visitation sa panahon ng ipapanganak si Samson. Pero dito ay it seems na merong pahayag na ibinigay ang Diyos sa mga magulang ni Moses. At naging daan ito upang kanilang tanganan ang ganitong bahagi, ganitong kapahayagan at iningatan nila si Moses for 3 months. Ngunit pagkatapos ito ay kanilang inilagay sa isang parang ark at ipinaanod sa Nile River, at sa kanilang ginawa ay pinagkatiwala nila ang buhay ng batang ito sa kamay ng Panginoon. So bago tayo magpatuloy, dahilan ang ating bibigyan ng pansin is a faith-driven decision. So ito ay may kita natin na ang tao bago siya magdesisyon ay may mga bagay na nagpapakilos sa kanya. Diba mga kapatid? Bago ang tao ay magbigay siya ng desisyon, there's something na merong kung anong bagay na kinakailangang minsang nagtutulak sa kanya. So, kung titingnan natin sa literal na kalalagayan, ay meron pong mga tinatawag sa, alam ko na narinig ninyo yung salitang motivating factor. Diba? Yung motivating factor ay ito yung dahilan na nagtutulak sa isang tao para umakbang at gumawa ng isang bagay.
So yung salitang motivating factor is a reason that drives a person to act in a certain way. So yun yung tinatawag na nag-drive sa kanya. Nagiging daan para sa kanya para magpasya ng isang bagay. So a motivating factor is a reason that drives a person to act in a certain way. So ito yung motivating factor, ito yung dahilan na nagtutulak sa isang tao para gawin niya ang isang bagay. Sa iba pang pangusap, motivating factors can be, merong iba-ibang mga kadahilanan nito. It can be physiological, pwede itong physical, pwede itong emotional, or pwede itong psychological, pwede itong ang tao ay nakikilos dahilan sa kanyang damdamin, dahilan sa kanyang kaisipan, at ito ay nag-iiba-iba sa bawat tao. They can also be categorized, meron tinatawag na dalawang klase ng motivation. Ito ang ilan ay ito'y ginamit, pahintulutan yung gamitin ko yung salitang ito. Meron tinatawag na salitang dalawang klaseng motivation. Ito'y extrinsic and intrinsic. Yung extrinsic ay ito yung panlabas na bagay na nakikita ng tao bakit siya nagdidesisyon. Bakit siya nagiging namomotivate. Bakit niya ginugusto ang isang bagay. Bakit niya pinagpapasyahan na gawin ang isang bagay. Ito'y dahilan doon sa panlabas na nagiging dahilan na umiingganyo sa kanya. For example, sa mga nagtatrabaho, minsan yung mga employer nila ay nagbibigay ng mga bonuses, nagbibigay ng mga incentives. At sa pamamagitan, dahilan doon sa incentive na ito, yung tao ay namomotivate para sila magtrabaho. Diba? That is called extrinsic motivation. So, meron namang tinatawag na intrinsic, o yung extrinsic ay factors that come from outside the person, such as, yung ginamit ko kanina, bonuses, praise, yung mga pag-recognize sa tao, yan ang yung taong ito ay na-achieve niya ang ganitong bagay. So, yun yung mga tinatawag na motivation, bakit ang tao humahakbang sa ganitong bagay. Meron din naman tinatawag na intrinsic. Yung intrinsic ay factors that come from within the person, such as sense of accomplishment or professional development or opportunities. So kapag ang isang tao doon sa loob niya ay meron siyang gustong i-accomplish at gusto niyang maging, sabihin natin, makatapos, maging professional, yun yung nagmo-motivate sa kanya para gumawa siya, tumakbang sa ilang mga bagay. Yun ay tinatawag na panloob. So, yun ay factor na aking tinitingnan sa mga ordinaryong bagay dito sa ibabaw ng salibutan. Ito yung mga nagiging daan para ma-motivate yung isang tao para humakbang sa isang bagay. Ngunit, gusto kong bigyan naman natin ng pansin ang spiritual na kalalagayan. Usually, sa spiritual, mga kapatid, ay hindi ito mga bagay na nakikita natin ng ating dalawang mga mata, literally. But ito ay may kinalaman sa bagay na kapahayagan ng Diyos na ibinibigay sa atin. In fact, ang banal na kasulatan ay nagsasabi ng ganito sa aklat ng 2 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians chapter 4, verse, tingnan natin ang verse 18, if I'm not mistaken. Yeah, it's verse 18. Ang verse 18 ay nagsabi sabi rito, tingnan natin sa wikang Tagalog. Sabi niya, sapagkat
hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita. Ulitin ko, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Well, mahirap ito ipaliwanag sa iba, paano mo titingnan ang isang bagay na hindi nakikita. Pero this spiritual na pahayag. Sabi niya, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay mayroong katapusan. Ngunit, sabalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Now, dito sa bahaging ito, pag pinag-usapan ang motivating factor para tayo mag-decide sa mga bagay na espiritual, hindi ito literal na bagay na nakikita ng isang tao. Pero unang-una, ito ay may kinalaman sa pahayag na inilalagay ng Diyos sa isang tao. Ang kapahayagan, kagaya ng ginawa ni Moses dito. So, titingnan muna natin yung bahaging ito na pinahayag ni Apostol Pablo patungkol sa buhay ni Moses. Unang-una, si Moses, ang kanyang mga magulang ay nagpasya na ingatan ang kanyang anak at itago. Hindi lamang dahilan sa siya ay ito'y kanilang anak, kundi alam nila na ang Diyos ay merong layunin para sa batang ito. At alam nila na ang panahon na kanilang kinabubuhayan ay panahon ng pagsusugo ng Diyos upang dalawin ng Diyos, ito'y panahon upang dalawin ng Diyos ang kanyang bayan mula doon sa kanilang pagkakaalipin na kanilang kinasasadlakan. Ito'y base sa pangako ng Diyos na ginawa niyang tipan kay Abraham ng kanyang sabihin na sabi niya sa pagdating ng 400 taon, in the 400 years ay aking dadalawin ang iyong binhi at sila ay lalabas ko sa bansang iyon na sila'y naging alipin na merong malaking pag-aari. So, sa pamamagitan ng pagtataya ng panahon, alam nila na ito yung 400 taon mula nang ang Diyos ay makipagtipan kay Abraham. At sa ganitong paraan, and then ang Diyos ay magbigay ng ganitong kapahayagan na siya ay isang magandang, siya ay mainam sa paningin ng Panginoon. Dahil meron po tayong iugnay na talata rito sa 1 Peter chapter 2. Pinakita rito ng chapter 2 verse 4. Ito'y patungkol sa ating Panginoon. So gusto kong gamitin yung verse na ito. 1 Peter chapter 2 verse 4. Sabi niya, na lumapit kayo sa Kanya na isang batong buhay, bagamat itinakwil ng mga tao, gayon may pinili at mahalaga sa paningin ng Diyos. Yung salitang precious, choice, and precious in the sight of God. So ganun, kapag ang Diyos ay meron siyang layunin at plano sa kanyang lingkod, siya ay tinatawag na precious in the sight of God. So ganun ang kalalagayan ni Moses at this time. So sabi rito, nang si Moses siya ay magkaroon na ng gulang. Well, alam natin ang pangyayari na sa panahon na siya ay ipaanod doon sa Nile River, sinundan siya ng kanyang kapatid na si Miriam at napadpad ang kilalalagyan ng kanyang bunsong kapatid na doon sa lugar na habang naliligo ang anak na babae ni Paraon.
At nang ito ay mapadpad doon at narinig nila ang iyak ng bata doon sa sa loob ng sisidlan niya. At ng kanilang buksan ay nakita niya na at alam niya na ito'y anak ng isang Hebreo. At bagamat ang utos ng kanyang ama bilang hari ay lahat ng lalaki ay dapat patayin. Pero meron kung anong bagay na nagdala sa puso ng anak ni Paraon, ng babaeng anak ni Paraon, na magiliw dun sa bata at kanyang kunin at binigyan niya ng pangalang Moses. At at narito si Miriam ay nagsabi sa kanya, nais niyo ba na merong mag-alaga sa kanya? At sabi niya, sige, kuha mo ko ng tagapag-alaga. At ipinagkatiwala si Moses mismo doon sa kanyang sariling ina. And for how many years ay inilagaan si Moses until na siya ay ibigay doon sa anak na babae ni Paraon para naman siya mag-aral ng lahat ng karunungan na naroon sa lugar ng Egypt. Pero nang siya ay matuto na, ayon sa Acts chapter 7, sa Acts chapter 7 ay pinakita rito kung paano si Moses ay natuto. Sabi rin, verse 22 ng chapter 7 ng book of Acts 7:22, and Moses was educated in all the learning of the Egyptians, and he was a man of power in words and in deeds. So si Moses ay natuto sa lahat ng mga karunungan ng Ehipsyo, at siya ay isang tao, lalaki ng kapangyarihan sa salita at sa kanyang gawa. So, ngunit nang siya ay nagka-edad na, natuto na ng lahat ng mga bagay. Ang sabi rito ng verse 24, sabi rito ng verse 24, balikan natin yung Hebrews 11. Sabi rito, by faith Moses, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Dito makikita na natin ang isang kapasyahan na ibinigay, ginawa ni Moses. At ang kapasyahang ito ay napakadelikado. Ibig sabihin, ang kapasyahang ito ay siya ay hihiwalay doon sa anak na babae ni Paraon, na sa kabila na ang lahat ng privilege ay nasa kamay ni Moses. Nasa kanyang, lahat ng gusto niya ay nasa kanyang command, at his command. Ano man ang kanyang gustuhin, pagkain, kayamanan, karangyaan, lahat ng mga bagay ay nasa kanya. And in fact, makikita ninyo, ang ganitong klaseng buhay ay pinakahahanap ng isang tao, di ba? Naintindihan niyo ako? Ito yung pinakahahanap. Ito yung sabihin natin, pinagkakamatayan, pinagpapatuluan ng pawis ng tao. Ito yung pinagsisikapan ng tao na maabot niya ang ganitong klase ng buhay, karangalan, karangyaan. And in fact, sabi pa ng kasaysayan, siya ang susunod na Pharaoh. But, ano yung sabi rito? He refused, when he had grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Isang desisyon na kanyang ibinigay, ito'y napaka-risky. Isang decision na kanyang ginawa, at ito ay ang tanggihan na maging anak ng anak na babae ni Paraon. Ibig sabihin, ang pinapakita rito, lahat ng karapatan ay handa siyang mawala ito sa kanya. Gusto kong bigyan ninyo ng pansin na
Alam niyo ba na ang desisyon ng tao ay pwedeng magbago ng destinasyon ng kanyang buhay? Nakakaapekto ito ng destinasyon ng buhay ng isang tao. So, napaka makapangyarihan, mga kapatid, ng desisyon ng isang tao. Decision can change his destination. At alam kong makakarelate tayo dyan. Dahilan, kung hindi sa biyaya ng Diyos at di tayo nag-decide, naroon pa rin tayo sa ating dating buhay. So it's true, brothers and sisters, that our destination, our decision ay napakahalaga sa bawat isa. So pinakita rito na ang kanyang desisyong binigay ay very risky. Tinanggihan niya na maging anak ng anak na babae ni Paraon. Lahat ng karapatan ay handa niyang iwanan ang lahat ng ito. At ano? Sabi ng verse 25, anong sabi diyan sa verse 25? Na pinili. Yung salitang pagpili ay pagpapasya. Ito ay desisyon. Choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Na mas pinili niya na mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Well, alam niyo mga kapatid, ang kasiyahan yon ay pansamantala. Yung nakikita niyang kumikinang, at sabi pa nga ng kasabihan, hindi lahat ng kumikinang ay ginto. Ang nakikita niyang kumikinang na yun at magandang opportunity ay kanyang iniwanan. At sabi pa ng ilan, sabi pa ng kasabihan, ikaw ay nasa banig na, ikaw ay lumipat pa sa sahig. Pinapakita na nasa maganda na siyang kalalagayan, pero siya'y pumunta pa sa sa mapangit na kanyang sitwasyon. Iniwanan niya ang ganitong bagay at mas pinili niya na siya ay tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos. Well, dahilan alam niya mayroong mas malaking pag-asa kapag kasama niya ang bayan ng Diyos. Alam niya na mayroong mas malaking pag-asa dahilan kung siya ay mananatili sa Egypt, ito ay pansamantala lamang. Ito ay, in fact, pinakita pa, to enjoy the passing pleasures of sin. Ito ay ang pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. At pinili ni Moses, paano niya ginawa ang ganitong bagay? Nang siya ay puntahan niya ang kanyang mga kapatid. At nang unang kanyang makita yung kanyang kababayan na Israelita na sinasaktan ng isang taskmaster, ang ginawa niya, pinagtanggol niya. At pinatay niya yung taskmasters na ito. At ang kanyang ginawa ay binabantayan niya yung kanyang kababayan. Siya na ngayon ang nagbabantay at gusto niyang maging tagapagligtas para sa kanila. At sumunod na panahon ay nang ang dalawang Hebreo ay nag-aaway. Tinawag niya ang mga Hebreng itong kanyang kapatid. Sabi niya, ba't kayo nag-aaway, kayo mga kapatid? At gusto niya ipakita ang kanyang pagmamalasakit sa kanila, pero hindi siya naintindihan. At siya ay sinabihan, papatayin mo rin ba kami kagaya ng iyong ginawa doon sa taskmaster na iyong pinatay? At alam niyo, sabi ng sumunod na pangusap, so choosing rather to endure ill treatment with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, for he was
looking at what? To the reward. So ano yung motivating factor para kay Moses? Ang motivating factor kay Moses ay hindi ang mga bagay na literal na nakikita niya. Dahilan kung ang mga bagay na literal na kanyang nakikita ay marahil hindi niya iwanan at ipagpapalit ang ganito. Pero meron siyang natatanaw at nakikita higit sa nakikita ng iba. At maraming tao doon sa Egypt na pinanghinayangan ang kanyang karunungan, ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan, at higit sa lahat, yung opportunity na nag-aantay sa kanya. Ay lahat ng ito ay kanyang tinanggihan at bagkos mas tiningnan niya, sabi niya, considering the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt, na merong mas dakilang, anong tawag diyan? Greater riches. Yung kagaya ng kadustaan na naranasan ni Kristo. Si Pablo ang kinikilala sumulat ng Hebreo na alam natin na sinabi niya sa isang sulat na si Kristo, bagamat siya'y mayaman, ay nagpakadukha siya alang-alang sa atin upang tayo na maging mga mahirap ay magsipagyaman. Hallelujah. So, kanyang kinilala ang kadustaan ni Kristo na mas mainam, mas dakilang kayamanan kaysa sa kayamanan na naroon sa Egypt. And in fact, alam natin na nangyari, ang lahat ng kayamanan na naroon sa Egypt ay winasak ng Diyos sa ilang iglap lamang. At meron siyang bagay na tinitingnan, yung tinatawag na gantimpalang kabayaran. And usually, ang gantimpala ay mostly hindi ito nakikita sa malapitan. Ito ay nakikita sa hinaharap. At tingnan ninyo yung isang pangungusap ni Apostol Pablo sa Book of Romans chapter 8. Pinakita niya sa verse na ito. Sabi rito sa verse 24. Ang verse 24 na nagsabi, at ang Romans 8:24. Sabi rito, for in hope we have been saved, but hope that is seen, ngunit ang pag-asa na nakikita, sabi niya, sapagkat tayo niligtas sa pag-asa, datapot ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? So ang tinitingnan ni Moses sa panahong ito ay hindi mga bagay na nakikita. What motivates him, ang motivating factor sa kanya ay ang reward. At ang reward na ito ay walang iba kundi ang paglaya mismo ng buong bayan ng Israel. Sabi niya, kung ang pag-asa na ating tinitingnan ay nakikita, hindi na ito pag-asa. Ngunit kung tayo ay maasa sa isang bagay na hindi nakikita, ito ay iniintay natin na may pagtitiis. So ganito ang kalalagayan na nangyari sa buhay ni Moses nang siya ay magbigay ng kanyang kapasyahan, a faith-driven decision. Isang pagpapasya na ibinunsod sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, na bagamat hindi
nakikita, pero ito ay kapahayagan na ibinigay ng Panginoon sa kanya. So gaano kahalaga ang ganitong bagay, mga kapatid, ng ating mga pagpapasya ay hindi ito pinapakilos ng mga bagay na ating nakikita ng ating mga literal na mga mata, kundi tayo ay magpapasya sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ipinapahayag ng Panginoon sa atin. So sabi rito, sa pananampalataya, so kung babalikan ko yung verse na ito, at paano ginamit ang mga verse sa verse 23, babalikan ko yung Amplified Version. Prompted by faith, Moses after his birth was kept concealed for 3 months. Verse 24, sabi ng verse 24, arose by faith, Moses. So, pinakilos siya, arose by faith, when he was grown to maturity and become great, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, because he preferred to share the oppression, suffer the hardship, and bear the shame of the people of God, rather than to have the fleeting enjoyment of a sinful life. He considered the contempt and abuse and shame borne for the Christ, the Messiah who was to come, to be greater wealth than all the treasures of Egypt, for he looked forward and away to the reward or recompense. Verse 27, ano sabi diyan? Motivated by faith. Motivated by faith, he left Egypt. So may kita natin ang nag-prompt, ang nag-arose, ang nag-motivate kay Moses para iwanan niya ang ganitong bagay. Mula sa karangyaan ay mas iniwanan niya ang ganitong bagay at pinagpalit niya ang lahat ng karangyang ito. Dahilan, meron siyang mas nakikitang dakilang gantimpalang nag-aantay. At ito ay ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon sa kanyang bayan. Well, tinitingnan lamang natin, pero alam natin mga kapatid, na walang ibang pwedeng gumawa sa ganitong bagay na gampanin kundi si Moses. At pagkatapos niyang gawin ang mga kapasyahang ito, nakita natin kung ano ang biyaya na ibinigay ng Diyos. Makikita natin kahit man siya sa unang verse, kung babalikan natin ang verse 22, balikan natin ang verse 22. Ang verse 22 ng Hebrews 11, sabi diyan ng verse 22, ginamit yung salitang actuated. Yung salitang actuated ay pinakilos siya. Si Joseph ay sa pamamagitan ng pananampalataya ay pinakilos siya. Ano sabi diyan? Actuated by faith when nearing the end of his life, bago ang pagtatapos ng kanyang buhay, ay kanyang ibinigay o pinaalala ang pangako ng Diyos. Referred to the promise of God for the departure of Israelites out of Egypt and gave instructions concerning the burial of his own bones. Anong sabi ni Joseph? Sabi niya, ako ay mamamatay. Pero sabi niya, tiyakin ninyo, o tinitiyak ko, pakatiyakin ninyo ng Diyos ay dadalawin kayo sa lugar na ito. At kapag kayo'y dinalaw ng Diyos, sabi niya, alalahanin ninyo, kunin nyo ang aking mga buto at dalhin nyo sa panahon ng inyong paglalakbay. At yun ang kanilang ginawa, mga kapatid.
kinuha nila ang buto ni Joseph nang sila ay umalis sa Egypt. Bitbit nila ang buto ni Joseph. So, namatay si Joseph sa pananampalataya na nagpakilos sa kanya upang sabihin niya, alalahanin niyo dalihin niyo ang aking buto kapag kayo ay dinalaw ng Diyos sa lugar na ito. So almost ang mga lalaking ito ng pananampalataya ay pinakilos sila ng kanilang pananampalataya upang sila ay magbigay ng kanilang kapasyahan. Dalangin ko mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos sa huling araw nito that lahat ng desisyon na ating gagawin ay may kinalaman hindi sa mga bagay na nakikita lang ng ating mga mata, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. At tayo ay gagawa sa ganitong bagay at hahakbang tungo sa pananampalataya. Now, gusto ko pang tingnan ang isang bagay. Kung merong ganitong buhay na ipinahayag sa banal na kasulatan, mula sa kayamanan ay kanyang tinanggihan ang kayamanan at naranasan ng pagiging dukha na kasama ng bayan ng Diyos. Merong at ito ay ginawa ni Moses sa pamamagitan ng kanyang decision. Gaano kahalaga ang desisyon ng isang tao? Tingnan ninyo ang isang pangyayari dito sa aklat ng Luke chapter 15. A very familiar story. Ito'y sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay nagbigay siya ng isang talinghaga. At ito ay makikita natin paano ang taong ito ay nagbigay ng kanyang kapasyahan. Sabi rito ng chapter 15 ng Book of Luke, sa verse 11. Pinakita rito na merong isang tao, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang naukol sa akin. At ibinahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At sumunod na talata. At di nagkaraan ng maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palaging pamumuhay. So dito makikita natin ang lalaking ito ay nagbigay rin ng desisyon. At ang desisyon niya ay kanyang sinabi sa kanyang tatay, Ama, bigay mo na sa akin yung bahagi ng aking nauukol para sa akin. Ang ginawa ng ama ay kinuha ang kanyang bahagi ng kanyang kayamanan at ibinigay sa bunsong anak na ito. At ang anak na ito ay nagpasya na umalis sa bahay ng kanyang ama. At pumunta sa isang malayong lugar at doon niya pinagpasyahan na aksayahin ang kanyang kayamanan. Gugulin ang kanyang kayamanan sa paaksayang paraan. A prodigal living. Ito ang ibig sabihin ng salitang prodigal. Yung salitang prodigal, ibig sabihin pag-aaksaya. Isang prodigal living. At habang nung nakaraan na ilala ninyo yung binigyan ko ng pansin, minsan bawat desisyon ng isang tao ay meron itong result na kakahantungan niya. Yung tinatawag na consequence. Bawat kapasyahan na ibibigay ng tao ay meron itong consequence. Yung consequence is the result after ng kanyang decision. Well, kay Moses ay napakaganda. Nang siya ay
magpasya na, kumbaga, iwanan ang kayamanang yun, well, ang naging recompense o yung naging kabayaran sa kanya, yung naging, tawag dito, consequence o yung result ng kanyang ginawa ay isang naging mas mainam na kanyang karanasan. Ang lalaking ito nang siya ay magpasya, kinuha ang kanyang kayamanan at pumunta sa malayong lugar at namuhay ng isang paaksayang pamumuhay at hindi niya alam. So, ang tao po ay hindi niya napipili yung consequence. Malimit lamang ang tao nagpapasya pero hindi niya minsan alam yung consequence dito. Yung kabayaran na pwedeng abutin. Ngunit, matapos na ang lalaking ito ay ubusin niya ang kanyang kayamanan. Verse 14, nang maubos niya na when he had spent everything, a severe famine occurred in that country and he began to be impoverished. Nagpasimula siyang maghirap. So, ang kinahantungan niya ay siya'y nagpaupa na lamang upang magpakain ng baboy sa mga mamamayan sa lugar doon. At habang siya ay ginawang tagapagpakain ng baboy, yun ang upa niya, ang upa sa kanya ay pakanin siya. Pero dahilan hindi sapat yung pagkain na binibigay sa kanya, sabi ron, halos gusto niya nang kainin yung pagkain ng baboy na pinapakain niya doon sa kanyang inaalagaan. And verse 18, ano sabi riyan? Hindi pa. Verse 16 rather. Verse 16. Sabi niya, at siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang magbigay sa kanya ng anuman. And verse 17, nakikita natin dito, meron siyang dalawang desisyong ginawa. Ang unang desisyon ay naghatid sa kanya ito sa mabigat o sa pangit na kalalagayan ng kanyang buhay. Ngunit mga kapatid, alam niyo ba na ang desisyon din ay magiging daan upang umahon siya at makaahon siya sa kanyang kalalagayan. So yung kanyang desisyon na maling desisyon ay naghatid sa kanya sa kahirapan, naghatid sa kanya sa kagutom, naghatid sa kanya sa pagkaubos ng kanyang kayamanan at nagsadlak sa kanya sa kahirapan. Pero ang sumunod na verse, ang verse 17. Ang verse 17 sa wikang Ingles ay pinakita rito. But when he came to his senses. Nang siya ay parang matauhan. Nang siya ay, when he came to himself, sabi ng King James Version, nang siya ay ano sabi sa Tagalog? Subalit nang siya'y matauhan. Nang siya ay bumalik siya sa kanyang katinoan, dahilan masyado siyang intoxicated ng kayamanan na meron siya. Pero nang siya ay matauhan, sabi rito, when he came to his senses, kanyang sinabi, gaano karaming mga alipin meron ng aking ama sa kanyang bahay at lahat sila ay kumakain ng sagana at walang isa man sa kanilang nagugutom. At gaano karaming pagkain doon sa bahay ng aking ama na lumalabis pa para sa kanila. At walang isa man sa kanila ang nagsasuffer ng gutom. At sabi ron, how many of my father's hired men have more than enough bread? Meron silang higit pa sa sapat para sa kanilang pagkain.
but I am dying here with hunger. Anong sabi niya? I will get up and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and in your sight. I am no longer worthy to be called your son. Make me as one of your hired servant, hired men. Ang lalaking ito ay nagbigay rin siya ng kanyang kapasyahan. You know, mga kapatid, ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating buhay, mabuti at masama, may kinalaman ang ating mga desisyon. Amen ka sa amen to that. Gaano kahalaga ang ating desisyon? At kung ikaw man ay kung ang isang tao ay mahulog sa isang kalalagayan ng kanyang dahilan sa kanyang maling desisyong ginawa, well, meron pa ring isang paraan para siya makaahon at makaalis sa kanyang kalalagayan. It is his decision. A decision that is driven by faith. Ang isang kapasyahan na binubunsod ng pananampalataya, sabi niya, doon sa bahay ng aking ama, ang daming mga hard servant, hindi sila nagugutom. Maraming pagkain doon na lumalabis pa. At sabi niya, ganito ang aking gagawin. Ako ay babalik sa aking ama. Ako'y babalik sa kanya. Ako'y babangon. Ako'y paparoon sa aking ama. Sasabihin ko sa kanya, Ama, ako'y nagkasala laban sa langit at laban sa iyong paningin. Ako'y hindi nakarapat dapat na maging isa sa iyong anak. Ibilang, sabi niya, ibilang mo na lamang akong isa sa iyong mga alipin. So verse 20, so he got up and came to his father. But while he was still long way up, his father saw him and felt compassion for him and ran and embraced him and kissed him. Now mga kapatid, ang meeting nila ay hindi naganap sa loob ng bahay. Ang meeting nila sa lansangan pa lang. Sa daan pa lang ay sinalubong na siya ng kanyang ama at siya ay iniyakap at tinawag ng alipin upang ibalik sa kanya ang mga bagay na nawala sa kanya. You know, ang aking binibigyan ng pansin sa gabing ito, ang ating mga kapasyahan ay napakahalaga. Kahit man sa kalalagayang ng bawat isa atin, anuman ang ating kalalagayan, desisyon ay bagay na napakahalaga. Ito man ay nasa kalalagayang spiritual ng bawat isa, our decision is very important. Ang ating pagpapasya na ayaw mo nang manatili sa ganitong bagay. At ikaw ay gusto mong magkaroon ng pagbabago. Ang ating pagbabago ay nakasalalay din ito sa ating kapasyahan. Merong isang lalaki sa panahon ni sa Old Testament at kung makita ko yung bahaging ito, merong isang tao na nagngangalan siyang, binigyan siya ng pangalan at ang kanyang pangalan ay hindi maganda. Pero siya ay nagpasimulang dumulog sa Panginoon at siya'y nanalangin. Sa isang talata o sa isang pangyayari sa Old Testament, sa 1 Chronicles chapter 4 verse 9. Basahin natin sa Tagalog ang mga talatang ito. Sabi rito, alam kong pamilyar kayo sa pangalang ito. Pero ewan ko lang kung pamilyar kayo sa istorya niya. Ito yung si Jabez. Lagi natin narinig yung pangalan Jabez sa bawat panahon ng ating mga camp meeting.
But hindi ko alam kung kayo pamilyar sa kanyang pangalan, sa kanyang istorya. Sabi rito, si Jabez ay bantog kaysa kanyang mga kapatid. At tinawag ng kanyang, pero bago siya naging bantog, pansinin ninyo, at tinawag ng kanyang ina ang kanyang pangalan na Jabez. Alam niyo, ang pangalang Jabez ay hindi magandang pangalan. Ang ibig sabihin ng pangalang Jabez ay sapagkat ipinanganak siyang may kahirapan. Sa wikang Ingles, Jabez was more honorable than his brothers. But prior to that, his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Ipinanganak ko siya sa hirap o sa sakit. So, kumbaga pa sa kasabihan, siya ay pinaglihi sa sama ng loob. So, Jabez called, so ganito ang kanyang kalalagayan. Usually, ang mga pangalan po ng mga anak sa Old Testament ay kung ano ang karanasan ng kanyang magulang, ay yun yung pangalang ibinibigay sa kanyang anak. Katulad si Moses. Si Moses ay tinawag na Moses dahil ang ibig sabihin ng Moses ay draw from the water. Kinuha siya galing sa tubig. Ang isa sa anak ni Moses ay pinangalanan niya nang siya'y makarating doon sa Midian. So, dahilan sa kanyang karanasan, ay yung kanyang karanasan ay ang kanyang ginagawang pangalan doon sa kanyang anak. So dito si Jabez ay ipinanganak siya, marahil dumaan sa hirap ang kanyang ina, dumaan sa ilang mga kapigatian ng kanyang ina sa panahon ng kanyang paglilihi, pagbubuntis, hanggang sa panganak ay pinangalan, hanggang sa siya ay pinangalan ng Jabez, nang ibig sabihin, I bore him in pain. At unusually, yung pangalang ito ay dala-dala ng anak habang siya ay nabubuhay. Ngunit, pansinin ninyo ang verse 10. And Jabez called upon God of Israel. Siya ay tumawag sa Diyos ng Israel. Basahin nga natin yan sa Tagalog. At si Jabez ay dumalangin sa Diyos ng Israel na nagsabi, O ako'y naway iyong pagpalain at palikhin ang aking hangganan at ang iyong kamay ay sumaakin at ingatan mo ako sa kasamaan na huwag akong maghirap at ipagkaloob ng Diyos at ipinagkaloob ng Diyos sa kanya ang kanyang hiniling. So dito si Jabez ay ayaw niyang manatili sa ganitong bagay. Well, dahilan alam niyo kung bakit ang Diyos ng Israel ay Diyos na nagpapala. Amen ka sa amen. Ang Diyos ng Israel ay Diyos na nagpapala. Nang si Jacob siya ay pinagpala ng Panginoon, ang tawag, siya'y tinanong, anong pangalan mo? Sinabi niya, Jacob. Ano niyo ba kung anong ibig sabihin ng Jacob? A supplanter, a deceiver. Basta sabi niya, mula ngayon ay hindi ka natatawagin Jacob, kundi ikaw ay tatawaging Israel. A prince of God. At siya ay nagtagumpay. So, mula sa kalalagayan ng lalaking ito, si Jabez, ay nagawa niyang manalangin sa Diyos at sabi niya, Panginoon, Oh, that you would bless me and enlarge my borders, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm so that it might not bring me pain. Hindi na ito magdala sa akin ng, marahil sa buhay ni Jabez na ito,
ay dahilan sa kanyang pangalan ay naranasan niya yung mga may kinalaman doon sa kanyang pangalan. Kaya ang kanyang dalangin, nais niyang, sabi niya, at ang mga bagay na ito ay hindi magdala ng sakit sa akin. And God granted what he asked. So yung kanyang prayer ito yung decision na kanyang ginawa, na kanyang tinaas sa Panginoon. At anong nangyari? And God granted what he asked. At yun yung pinakita ng verse 9, Jabez was more honorable than his brothers. Siya ay naging mas marangal kaysa sa lahat ng kanyang mga kapatid. But prior to that, saan siya nanggaling? Narito siya sa ganitong kalalagayan. Well, mga kapatid, tayo ay tinawag ng Panginoon. At ang mga bagay na minsan na ating naranasan ay hindi ito ay may kinalaman sa mga minsang kapasyahan na ating nagagawa. At kung meron mang naging resulta ng ganitong bagay, well, meron pa ring paraan para makahulag po sa bagay nito. Ito ay sa pamagitan pa rin ng kapasyahan. Na hindi ka magnanais na manatili sa ganitong bagay. So makikita natin yung kaisipang ito, kagaya ng ating nakita nung nakaraan. Ano ang naging hantungan ng destinasyon ng mga 10 espiya? Ito ay nang hindi nila, nang magpasya sila na hindi na tumuloy, nang magpasya sila na hindi na pumunta doon at bumalik na lamang sa Egypt, ito yung pinakamabigat na bagay na kanilang ginawa. But si Joshua and si Caleb ay nagpasya na nasabi niya, minsan lamang nating akyatin at sumampa sa kanila at ito ay tayo magtatagumpay sapagkat sila ay binigay ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumasa atin at ang kanilang proteksyon ay inalis na ng Panginoon sa kanila. Gaano kahalaga ang ating mga kapasyahan? But ang pinakamahalagang pagpapasya na pwedeng gawin natin, ito ay binubunsod, pinapakilos ng pananampalataya. At ito ay maghahatid sa atin. Pwedeng magbago ito ng direksyon ng buhay ng bawat isa. It is a decision that is driven by faith. Hallelujah. Palapakan natin ating Panginoon sa oras nito, mga kapatid. Tayo dumulog, tumayo sa oras nito. Praise God. Hallelujah. Diyos ay naghanda sa atin ng lahat ng mga bagay. Sabi ng banal na kasulatan si Apostol Pedro sa kanyang sulat, lahat ng bagay na ating kailangan sa buhay na ito ay inihanda na, ibinigay na ng Panginoon para sa bawat isa atin. At ang lahat ng yan ay ating makakamtan sa pamagitan ng pananampalataya. Hallelujah. Ari ba natin awitin ng isang simpleng awit? Only believe, and all things are possible. So only believe. Hallelujah. Ating yukuhan tayo muulo sa oras ito. Tayo dumulog sa panalangin. Dakilang Diyos, naniniwala kami, Panginoon, na merong mga bagay na iyong inilaan sa bawat isa amin. Ang sabi ng iyong mga salita, ang lahat ng iyong kaisipan sa amin ay pawang mabubuti at upang kami ay
o hindi ka nag-isip ng anumang bagay na masama para sa amin. At ang lahat ng iyong kaisipan ay para sa aming kabutihan at upang kami ay bigyan ng mainam na kawakasan. At kung mayroon man kaming naranasan, Lord, na hindi mainam sa buhay na ito'y marahil dahilan at ito'y dahilan ng aming mga pagpapasya, Panginoon. Pagpapasya na ang nagiging consequence, Lord, ay mga bagay, hallelujah, dahilan iyong sinabi sa iyong mga salita, buhay at kamatayan na iyong nilagay sa aming harapan. Pagpapala at sumpa ay nasa aming harapan, Panginoon, at iyong pinahayag at ipinayo sa pamamagitan ni Moses na piliin namin ang buhay upang kami ay mabuhay at ang aming binhi, Panginoon Diyos. At Lord God, kung mayroong mga bagay na nagaganap, ito'y dahilan, Panginoon Diyos, sa ilang mga kapasyahan, Panginoon. Ngunit maraming salamat, Lord. Ang buhay ay hindi pa nagtatapos, kundi meron ka pang nakalaan na mga panahon at pagkakataon sa bawat isa sa amin upang aming piliin ang buhay at makaranas kami ng kasaganaan ng mga bagay nito. Ang kaaway ay naparito, sabi ng iyong mga salita, ay hindi kundi para magnakaw, sumira, magwasak, at pumatay. Ngunit ikaw ay naparito upang kami ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. At nais naming piliin ka, Panginoon, at ibigay ang aming kapasyahan para sa iyo at ang mga bagay na may kinalaman sa iyo. At naniniwala kami na ito ay maghahatid sa amin sa biyaya, sa pagpapala, Panginoon, sa mga bagay na iyong inilaan, sa mga mabubuting bagay na iyong ipinangako sa bawat isa sa amin. O Lord God, na lahat ng yan ay nais mong ipagkaloob sa bawat isa ng iyong mga anak. Lord, sa oras na ito, aming hinihingi ng tawad, Panginoon, ng ilang mga kapasyahan na aming ginawa na nag-result ng ilang mga bagay sa buhay namin. Kung ito man ay nag-result ng aming kahinaan sa ilang bahagi ng aming buhay, Panginoon. Lord God, salamat. Ang iyong biyaya ay sapat upang kami, hallelujah, ay patawarin. At ngayon, ikaw ay naglalaan ng isang bagay ng biyaya, Panginoon, sa iyong mga anak. At Lord God, nais naming ibigay ang ganitong kapasyahan sa pamamagitan ng pananampalataya. At humakbang, Panginoon, hallelujah, sa buhay at sa kalakasan na iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Panginoon, pagpalain mo, Lord, ang iyong mga salita na iyong pinahatid sa gabing ito at ipinapakita mo sa amin gaano kahalaga ang aming mga pagpapasyang gagawin. Hallelujah, na ito ay merong kinalaman, Panginoon, hallelujah, sa aming buhay at hinaharap, Panginoon. Lord, maraming salamat as you continue to bless us, Lord, at patuloy na pag-akay sa bawat isa at pagbibigay sa amin ng liwanag ng aming mga mata, Panginoon, na kagaya ng ginawa mo kay Moses, na si Moses ay nakita kanya, hallelujah, ikaw na hindi nakikita. Nakita niya mga bagay, Panginoon, at nagawa niyang ibigay ang kanyang kapasyahan at Lord Jesus, at nakita ang isang mainam na bagay na siyang naging hantungan, Panginoon, ang isang dakilang gantimpala na kanyang naranasan. Dakilang Diyos, sa oras ito, nais naming bigay sa iyo ang buong papasalamat, pagpupuri, Lord, sa iyong mga salitang ibinigay mo sa amin. At umaasa kami na kami man ay magtapos at magwakas at mag-iwaiwalay, Panginoon, ang iyong biyaya, Lord, ay patuloy na sasagana sa iyong mga anak. At ang iyong mga salita, Lord, na iyong patuloy na bubuksan sa bawat isa amin at aakayin kami sa landas ng buhay na iyong inihanda sa bawat isa sa amin. O Panginoon, mauwi sa iyo ang buong karangalan. Salamat sa iyong mga salita. Salamat sa iyong presensya, Lord. At salamat, Panginoon, sa iyong pagsama sa amin. At ang iyong pag-iingat, Lord, ay aming inaasahan
na iyong igagawad sa bawat isa habang kami ay maghihiwa-hiwalay at muling ihanda ang aming mga puso, Panginoon, para sa mga susunod na mga gawain na ikaw ay merong inihanda sa bawat isa amin. Sumayo ang kadakilaan, kapurihan, karangalan at pagpapasalamat. At ito'y sa pangalan ng aming manunubos, ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Praise God. Ang sabi, amen. Ating palakpakan natin, Panginoon, sa oras ito. Ang Diyos sa magpala sa atin, kahit man sa ating mga kapatid na nasa kanilang